غرباء 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 ولغير الله زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Katotohanan, ang lahat ng papuri ay naungkol lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala, na sa Kanya tayo humihingi ng tulong, sa Kanya rin tayo humihingi ng kapatawaran at ng gabay. Ngayon din tayo ay nagpapakup kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawa. Katiyakan ang sino mang pinagnubayan ni Allah ay walang makakapagligaw sa Kanya, at ang sino mang hinayaang maligaw ang Kanyang landas ay walang makakapatnubay sa Kanya maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na wala ng iba pang Diyos na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, na walang kasama, walang katambal sa Kanyang pagka-Diyos. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ang pinakahuling propeta, sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kapayapaan ay itapok sa Kanya, maging yaon sa Kanya mga pamilya, sa Kanya mga kasamahan, sa mga propetang nangauna sa Kanya, at sa mga taong tumatahak at tatahak palang sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, o mga Muslim, pinapayuhan ko kayo at ang aking sarili, gayon din ang inyong mga sarili, na naway matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ni Allah ang kataas-taasan, o kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo si Allah ng totoo at tunay na pagkatakot sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng Kanyang mga ipinag-uutos at paglayo sa Kanyang mga ipinagbabawal. Huwag ninyong hahayaan na kayo ay abutan ng kamatayan o di kaya ay mamatay na nasa labas ng Islam o di kaya ay hindi Muslim. Sinabi rin Allah subhanahu wa ta'ala, o sangkatauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na Siyang lumikha sa inyo at lumikha sa isang tao, at ito ay si Adam alayhi salam. Mula sa kanya ay nilikha ang kanyang asawa, at ito ay si Hawa. Mula sa kanilang dalaway nilikha ang maraming kalalakihan at ng kababaihan. Katakutan ninyo si Allah, sapagkat sa Kanya kayo humihingi ng karapatan sa isa't isa, at huwag ninyong puputulin ang pagkakamag-anak o ang ugnayan sa sinapupunan. Sapagkat katiyakan si Allah ay lagi nang nagmamasid sa inyo. Kaya mga kapatid ko, maliwanag ang mga paalala na lagi nating naririnig, mga paalala na tila bagang lagi na lang nandoon sa ating mga pangdinig, sa magkabilang tainga ay laging naririnig itong mga paalala ito. At paulit-ulit na lang para sa ating mga Muslim. Pero pakakadaan, tayo ay mga Muslim na ang ibig sabihin, tayo ay mga tao na binigyan ng kalagayan bilang isang tao na nandoon yung pagkakamali, pagkukulang, kahinaan, hindi perfecto. Yun ang kalagayan natin mga tao. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Papuri para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, ang ating pananampalataya ay binigyan tayo ng mga paalaala na lagi tayo binibigyan ng mga babala hinggil sa mga kaganapan sa mundong ito, magiging kaganapan pagdating sa kabilang buhay.
Alhamdulillah. Mga kapatid ko, tapos na ang buwan ng Ramadan. Lahat ay nagkaroon ng lahat ay nagkaroon ng kalayaan. Sino sila? Mga shayatin. Lahat sila nagkaroon ng kalayaan nila. Para ang mga mananampalataya, ang kanilang pinag-aralan, ang kanilang pinagpraktisan, ang kanilang pinagsumikapan sa buwan ng Ramadan, ay agaran din naman mawala. Kaya yan ang gusto ngayon ni Shaitan. Yan ngayon ang gagawin ni Shaitan. Dahil hindi hahayaan ni Shaitan na tayo ay maging malakas na mananampalataya kay Allah. Hindi hahayaan ni Shaitan na tayo ay marami ang magagawa ng mga pagsamba para kay Allah. Hindi hahayaan ni Shaitan pagkatapos ng buwan ng Ramadan, hindi niya hahayaan na maging madalas ang pagsasagawa natin ng sala. Noong buwan ng Ramadan, nagagawa natin ang mga pagdarasal na hindi natin nagagawa sa mga ordinaryong buwan. Kagaya ng Salatul Tarawih, hindi natin nagagawa yan kasi kailangan magkaroon ng Ramadan. Di ba? Then, kagaya ng Salatul Tahajjud, o yung Salatul Tahajjud, kahit hindi buwan ng Ramadan, kailangan natin, di ba? Kaya kailangan natin gawin niya kung kaya mo. Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yan yung panahon na kinakausap natin si Allah at kakausapin tayo ni Allah. Alam natin yan, di ba? Kahit hindi buwan ng Ramadan, ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa sa ikaunang palapag ng kalangitan at nananawagan para sa mga anak ni Adam alayhi salam. Para sa mga anak ni Adam alayhi salam, na kung sino ang hihiling sa kanya ay kanyang ipagkakaloob ang kahilingan ito. O hindi pa buwan ng Ramadan yan. Subhanallah. Ngayon, nakapagtataka na pagkatapos ng Ramadan, may mga Muslim na hindi na nila kayang gawin na magsala ng Salatul Tahajjud. Kasama na tayo doon, mga kapatid. Hindi natin alam kung magagawa pa natin yung mga bagay na ito. Di ba? Subhanallah. Pero pagkatandaan natin, dumaan ang buwan ng Ramadan para i-training tayo sa ating pananampalataya. Hindi yung pagkatapos ng Ramadan, yung pinagsumikapan, pinagtrainingan natin, ay tapos na rin. Subhanallah. Tinuruan lang tayo ng buwan ng Ramadan na yan. Tinuruan lang tayo kung paano tayo makitungo ng maayos kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinuruan lang tayo kung paano natin makukuha ang habag ni Allah, ang awa ni Allah, kung paano natin makukuha sa buwan ng Ramadan na yan. Pero hindi ibig sabihin pagkatapos niya, tapos na rin ang mga katuruan na makukuha natin sa nagdaang Ramadan na ito. Subhanallah, mga kapatid ko. Ngayon, kinakailangan maging handa ang isang Muslim. Dahil sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu, udkhulul fi silmi qafa. O kayong mga mananampalataya, pumasok kayo sa Islam ng kumpleto, ganap. Pinapapasok tayo ni Allah. Hindi yung pumasok ka lang sa Islam, pinag-aralan mo lang ng kumpleto yung Islam dahil sa buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan ay isang buwan lamang na kung saan dyan ibinaba ang banal na Quran. Buwan ng Ramadan na kung saan dyan lang natin kukunin kung paano tayo magiging masumikap
maging masipag na Muslim sa mga pagsamba kay Allah kahit hindi na buwan ng Ramadan. So itinuro lang sa atin ang buwan ng Ramadan na yan, na lumipas kung papaano tayo gagawa ng mga ibada pagsamba natin kay Allah. Ngayon, kailangan papasukin natin itong pananampalataya na kumpleto. Ibig sabihin, hindi ka lang pumapasok sa Islam ng kumpleto pag dumarating na yung Ramadan, tsaka mo lang gagawin yung mga bagay na gusto mong maging kumpleto sa buhay mo. Ang Islam, no. Kailangan kahit hindi na buwan ng Ramadan, pagsubikapan mong hindi ka nawawala sa katuruang Islamiko. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngayon, pinaalala sa atin ni Allah na mayroong mga agaw sa lahat ng gagawin nating kabutihan. Ginawa natin noon, nung buwan pa ng Ramadan at nung mga wala pang buwan ng Ramadan hanggang ngayon. At sa darating pa, agawin sa atin yung mga gawa nating kabutihan. Kaya pakahigpitan natin, huwag nating hahayaan na hindi maigpit ang pangahawak natin sa mga gawa nating kabutihan na yan. Hindi nagiging mabait at nagiging matulungin ka lang, nagiging mapagsadaka o mapagbigay ng kawang-gawa pagdating ng Ramadan. Although sinabing pinakamainam na pagsasadaka o pagkakawang-gawa sa buwan ng Ramadan, pero hindi. Tinuruan lang tayo kung paano tayo maging mabuting Muslim, paano tayo magkakawang-gawa, paano tayo magsasadaka. Tinuruan lang tayo ng buwan ng Ramadan na lumipas. Ngayon, pagkatapos, huwag kang maging madamot na. Ha? Maging aral na sa iyo yung buwan ng Ramadan kung paano kanya tinuruan na maging palasadaka. Ha? Mapagkawang-gawa. Huwag mong pakikinggan si Shaitan. Huwag mong sabihin tapos ng Ramadan, tapos na rin ang pagsasadaka. Allahu Akbar. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Adu'un mubin. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag ninyong susundan ang landas, yapak ni Shaitan, sapagkat katiyakan na si Shaitan ay hayagan ninyong kaaway. Oh, ano bang gagawin ng kaaway natin? Sisirain tayo ng sisirain ng kaaway natin. Hindi naman tayo gagawin mabuti ng kaaway natin. Lahat ng magiging kaaway mo, tiyak, sisirain ka niya ng sisirain. Wala siyang gagawin mabuti para sa iyo kasi kaaway ka niya. Di ba? Ganun din si Shaitan. Baka makakami ka ngayon na kung mabuti sa buwan ng Ramadan, ha? Lagot ka ngayon. Di ba? Gagawin lahat ni Shaitan para mabawi ang lahat ng mga ginawa mong kabutihan niya. Ha? Kaya kailangan mong maging handa. Paano ka maging handa? Panghawakan mo ang sala. Ha? Huwag ka lang masipag magsala pagdating ng Ramadan. Pagdating ng hindi na buwan ng Ramadan, hindi ka lang masipag magsala. Ha? Allahu Akbar. No? So sana, mga kapatid, panghawakan natin ang ating mga katuruan na nakuha natin nang lumipas ng buwan ng Ramadan na ito. No? Itong lumipas na buwan ng Ramadan, panghawakan natin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga kapatid ko, alhamdulillah, lumipas na ang buwan ng Ramadan at tayo ngayon ay nasa buwan ng Shawwal. Ibig sabihin, mayroon pa tayong mapagkukunan ng reward. Isa pang malaking reward na makukuha natin. Ano yon? Yung 6 na araw na pag-aayuno na voluntary. Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 na araw. No? Kung makukuha mo ito, ang regalo dito, reward dito, gantimpalang inilaan dito ni Allah, parang ikaw ay nag-ayuno ng 1 taon. Allahu Akbar. Ha?
So marami tayong po pwedeng pagkunan ngayon ng reward, gantimpala, kaya huwag natin puputulin ang pagkuha ng gantimpala. Hindi yung kukuha lang tayo ng gantimpala pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Marami pa tayong kukuhanan ng kabutihan. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaan na kung mayroon tayong mga nagawang kabutihan, ay pakukuha lang natin at ibabahagi natin kay Shaitan. Ha? Tandaan natin, si Shaitan ay tatanggi at tatanggi sa atin. No? Pagkatapos na makuha niya at sirain niya tayo. Ha? Bakit? Qamatali Shaitani idh qala al-insani ikfur falamma kafara qala inni bari'u minka inni akhafu Allah rabbal alamin. No? Katiyakan talaga nasasabihin ni Shaitan yun. Ha? Tatawanan tayo ni Shaitan pagkatapos na makuha niyo yung mga gawa nating kabutihan. Ano sasabihin niya? Bakit ako sinunod nyo? Ha? Samantalang inni akhafu Allah rabbal alamin. Samantalang ako sumusunod din naman at sumasampalataya, sumasampalang din naman kay Allah bilang aking Panginoon. Oh, Allahu Akbar. Wala tayong po pwedeng sisihin pagdating sa kabilang buhay. Hahanapin natin, sasabihin natin, subhanallah, anong gagawin ko? Si Shaitan kasi tinukso ako. Wala. Pagtatawanan lang tayo ni Shaitan. Kaya huwag tayong magpapaagaw ng ating mga gawaing kabutihan, mga kapatid ko, sa pagkatapos ng buwan ng Ramadan na ito, bagkos lalo tayong maging matatag na Muslim. Diba? Lalo tayong maging matatag at maging maayos, mabuting Muslim hanggang sa tayo ay tumating sa ating kubur, sa ating libingan. Insha'Allah ta'ala. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala nawa, bawian tayo ng buhay sa panahon na tayo ay naging mabuting Muslim. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bawian tayo ng buhay sa panahon na nalulugod sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo tayo mula sa pagkapahamak kay Shaitan. Ilayo niya tayo sa kapahamakan at ito ay maging panatag tayo sa anumang mayroon na pagsubok na darating sa ating buhay. Ilingin natin kay Allah maging matatag ang ating mga paa sa Islam. Inna Allah wal malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya rabbal alamin. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمسلمات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله ولآبائنا ولأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا وانفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب العالمين. اللهم تقبل دعانا انك انت السميع العليم يا رب العالمين. اللهم تقبل دعانا يا الله وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحيم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وله ذكر للأكبر والله يعلم ما تصنعون.